Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo and samahan po kami sa pagpuri sa Panginoon. Amen po. Maaari po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? So, sabi po sa unang Korinto, chapter 3, verses 16 to 17, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo niya. Amen po. So, kantahin po natin ang banal mong tahanan. Nagpapasalamat po kami dahil sa inyong mga biyaya na pinagkaloob sa amin, Panginoon. And kahit na nasa mababa kaming kalagayan, Panginoon, ay tinatanggap niyo po rin po kami ng buong puso, Panginoon. Lord God, maraming salamat po sa araw na ito. Sa gabi nito, Panginoon, naway buksan niyo po ang aming mga puso at isipan sa pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon.
Binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi na Amen. Okay po, isa pong magandang hapon at papagpalang hapon po sa bawat isa, sa mga kasama po natin dito sa loob ng prayer room. At sa kanila po mga kanya-kanyang tahanan po ngayong oras na ito, ano ho? Bigyan niyo po kami o samahan niyo po ninyo kami sa loob ng mga ilang oras lang po, no? Na pagbulay-bulayan po ang salita ng ating Panginoon. At mamaya po sama-sama din po tayong mananalangin. Ayan. Sa mga kapatid po natin na sa ibang bansa, ano pong oras ngayon dyan, sumain niyo po ang pagpapala at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ayan. So tayo po ngayon ay nasa araw ng Huwebes. Dinadaos po ang prayer meeting at inuna po muna natin ang pagpapahayag o pagbabahagi ng salita ho ng ating Panginoon. Ito po tuwing Huwebes, 6 o'clock po, nag-start ho at patuloy po namin itong pinag-aanyaya sa inyo. Ano? Samahan po niyo kami. Tuwing araw ng linggo naman ho, araw ng pananambahan sa ating Panginoong Diyos, welcome din po at inanyahan din po namin kayo. 9 o'clock po ng umaga. Ayan. So hindi po kayo maliligaw pagbaba po niyo dyan sa highway, sa isang fast food po dyan, diretso lang ho kayo sa kanto. Ayan, Christ Centered Life City Church po. Dito meron pong karatula sa harapan. Ayan, diretso lamang ho. So, announcement, wala tayong announcement, no? Wala tayong parating na gawain, ano? So, yun lamang po ang ating mga, paanyaya. So, ngayon po ay handa po natin ang ating mga puso at isipan upang pakinggan ho natin ang salita ho ng ating Panginoon. Ano ho? At po yung naniniwala ay meron po tayong mapupulot dito, matututunan. Ay ito yung mangungusap po. No? May kanya-kanya tayong mga sitwasyon ho. So ang salita ho ng Panginoon ay hayaan po natin na tugunin ho nito yung ano po ating sitwasyon. At sa pagpapatuloy po natin, tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming amang banal, pinupuri ka po namin sa sandaling ito, O Diyos. Salamat sa mga bawat pagkakataong ganito na binubuksan mo po, O Diyos, para kami po ay magkatipon upang sama-sama pong tunghayan, pag-aralan, pahayag ang iyong salita at sama-sama rin manalangin sa iyo. Dalangin po namin na sa hapon pong ito, na ang salita mo pong ito, O Diyos, ay hindi lamang po namin basta ito ipinapahayag at mapapakinggan, kundi bigyan mo po kami ng isang malinaw na kaisipan upang amin pong itong maunawaan mabuti. Kung ano po ito ang kung ano pong nais na ipabatid nito sa aming buhay. Nabatid mo po, O Diyos, na may kanya-kanya kaming mga sitwasyon na ito po ay makatutugon po sa amin, Panginoon. Salamat po ng marami at makarating din po ito, O Diyos, sa mga nasa kanilang mga tahanan po ngayon na sumusubaybay. At ikaw lamang po ang aming pinapupurihan po at tinataas sa aming pong gagawin sa hapong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ayan. So actually ho, ano po ito? 8 po ito eh. Kaya lang ho, isa-isahin po natin bawat Huwebes kasi mahaba po ito eh. Ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa pananampalataya. So alam naman po natin, bawat reliyon,
may kanya-kanyang tinatawag na pananampalataya. Kailangan mo anong klase pananampalataya, ano, at kanino nananampalataya. So ang ating papaksahin ay kung paano po natin pinapakita yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. No? Paano pinapakita ang pananampalataya sa isang sitwasyon. So ano man pong sitwasyon ninyo, kung paano ba natin itong pinapakita, no? Kapag nais natin mayroon tayong sa isang sitwasyon na sabihin natin may pangangailangan tayo, no? Ano man yan, no? May karamdaman tayo, may problema, no? Paano natin pinapakita sa ating Panginoon yung pananampalataya natin? No? So hindi lamang ho kasi basta nananampalataya ako sa Diyos. Paano? Kasi sabi ho ng Banal na Kasulatan, maging ang kaaway na dyablo ay nananampalataya din. At ang pananampalataya ay kinakailangan po nakabase sa salita ng ating Panginoon. Dapat. Kasi kung hindi ho nakabase sa salita ng ating Panginoon yung pananampalataya ng isang tao, hindi ho may tatawag na ito ay tunay na pananampalataya. Kaya napakahalaga ho na ang isang tao po ay nakikinig siya ng salita ng Diyos. At doon po magpapasimula o tutubuan ng pananampalataya. Yan ang sabi ng salita ng ating Panginoon ni Apostol Pablo. No? Yung pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga tama sabi ng ating Panginoon, kailangan natin na makinig. No? Ito ay lagi ko kong sinasabi, no? Ang sabi ng ating Panginoon, ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. So hindi po natin pwedeng ihiwalay yung salita ng Diyos at yung pananampalataya. Kasi doon tayo huhugot eh. Yung doon sa salita ng ating Panginoon na mapapakinggan natin o mapapakinggan ng isang tao. Tulad ho dito sa Banal na Kasulatan, yung mga tao po dito na nakareceive ho ng himala mula sa ating Panginoon, may napakinggan sila eh. Kaya tinubuan sila ng pananampalataya. Yun ang nagtulak sa kanila para lumapit sa ating Panginoon. At sa simpleng pagpapahayag ho o pagpapakita ng pananampalataya, naranasan nila yung himala ng ating Panginoon. So, samahan po ninyo kami sa hapong pong ito. So, dito po tayo sa aklat ng Juan. Ayan. John chapter 5, verse 1 hanggang 9. 5. Ayan. Mula po sa talatang 1 hanggang 9 ho. Sabi ho dito, ito po may pamagat dito sa binigyan ng pamagat ito, sabi nga ni Sir JB, ito hindi bahagi ng salita ng Diyos, kundi nilagyan lang ng title ho, para madali nating maunawaan yung ang pagpapagaling sa Bethesda, sabi po. No? Pagkaraan nito'y dumating ang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Verse 2, sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Ayun, yun pala yun. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig. Verse 4, sapagkat may panahong bumababa ang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw, ayun, ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Ayun o, anuman, sabihin na anumang karamdaman. 5, doon may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, ibig mo bang gumaling? 7, sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon, may nauna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. 9, at pagdakay,
gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. So, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. No? So, himay-himayin po natin mabuti ito. So, tingnan ho natin yung sitwasyon ng lalaki dito. Bago siya gumaling. Ayan, maaaring sa ating ngayon, sa kanilang mga tahanan, ay mayroon din po kayong sitwasyon. Maaaring hindi katulad nito, sa sitwasyon na nangangailangan. Ayan, So sabi ho dito, may isang lalaki. Ayan, isang lalaki, 38 years, biruin mo, 38 years nang may sakit. Ang habang panahon na nagdurusa, naghihirap. Sa loob siguro ng 38 years na yun, sinubukan niya lahat ng klaseng espesyalistang manggagamot. Naalala ko tuloy yung sa susunod na mapag-aaralan din po yun, yung babae na dinudugo. No? So ito 38 years. Dahil pa pala yung 12 years na dinudugo. Ito 38 years. So, ibig sabihin, hindi siya gumaling. Sa loob ng taon na yon, ang haba ng panahon na siya po ay nagtitiis. Tayo lang ho, ano lang mo maramdaman natin, yun nga kanina, yung sister ko nga, nagkaroon ng stiff neck. Parang robot nga siya. No? So, 38 years siyang may sakit. At yon, sabi ho sa verse 6, nakita siya ni Jesus. Marahil yung lalaking ito ay ang ating Panginoon Kristo po kasi kahit saan siya pumunta sinusundan siya ng mga tao no? At itong may sakit na ito marahil nadatnan niya doon sa Bethesda, doon sa lugar na yon, at nakita siya ng ating Panginoon Kristo at tignan niyo, alam ng ating Panginoon na may sakit ang lalaking ito, matagal na. Walang nalilingid sa ating Panginoon. No? Namatay tuloy. Ang limbutang sinet. Ayaw na yata. Okay, tuloy natin. So, 38 years, alam ng ating Panginoon Kristo na may sakit ang lalaking ito, ang sabi ho. Ayaw na suminti. Bata na siya kanina, mukhang nalubat mukhang sinasabotahe tayo Ayun. Nagduro ko na yung natin Ayun. Okay, tuloy po tayo. Ayun. Kailangan pala tinatat siya. So, ano ho ang sitwasyon natin ngayon? Ilagay ho natin ang ating sarili sa lalaking ito. Maaaring hindi man tayo ganun katagal na panahon tayo may sakit, 38 years. So, sabi, alam ng ating Panginoon po, walang nalilingid sa atin ho sa harapan ng ating Panginoon. Alam ho niya yan. Then sa verse 7, pangatlo, ayun, tinanong siya ni Jesus. Ayan, magandang tanong na to. Dapat sa Banal na Kasulatan, napakaraming magandang tanong ho na tinatanong ng ating Panginoon Kristo sa mga taong nasa kanyang harapan. So, ang tanong natin Panginoon doon sa lalaki, ibig mo bang gumaling? Ayan. Abay, ikaw kaya? Tanungin ka natin Panginoon, gusto mo bang gumaling? Ibig mo bang gumaling? Tinatanong po tayo ng ating Panginoon ngayon. Maaring hindi kagalingan ang iyong kailangan. Maaring iba ang kailangan mo. So, ang tanong sa iyo pa rin ating Panginoon, ibig mo ba? So, sagot ho ng lalaki, ayan, dito na, mag-umpisa. Ginoo, ang sabi niya, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Ayan. So, tingnan ho natin ang kaisipan ng lalaking ito. No? Yung tanong sa kanya ating Panginoon, ibig mo bang gumaling? So, ang pumasok sa isipan ng lalaking ito, na aakayin siya doon sa deposito ng tubig. Yan ang naisip niya. No? Doon, hindi yung pagtatanong ng ating Panginoon Kristo na ang ating Panginoong Kristo ay siya magpapagaling sa kanya.
Wala sa kanyang isip yun. Kasi ang sagot niya, walang maglulusog sa kanya doon sa deposito na tubig pag nakalawkaw. Kasi kanina nabasa natin na sabi doon, may panahon na bumababa yung isang anghel at kinakalawkaw yung tubig. At doon, kung sino man mauna na makasawsaw doon, yun ang gagaling. Paano kung maano ka? Mabagal. No? So, first come, first serve. No? Kung sino mauna, siyang makakareceive ng kagalingan. Yung pangalawa, pangatlo, ay wala na. Sabi ng lalaki ho dito, no? 38 years, hindi natin alam kung anong klaseng karamdaman po. Kung siya ba'y nakaratay. Kasi sabi, walang maglulusog. Ibig sabihin, hindi niya kaya pumunta doon. So, kailangan may magbubuhat sa kanya o tutulong, aakay. So, yan nasa isip ho niya. Kaisipan ng isang tao. Isang ganun ho tayo no? Yung gusto nating yung isang bagay o yung sitwasyon natin, gusto natin doon sa sarili nating paraan. Yung bang si Lord ang aayon doon sa gusto natin, sa paraan natin. Hindi natin pinapakinggan mabuti yung sinasabi ng ating Panginoon. At yun ang nasa isip ng lalaking ito. No? Doon sa verse 7. Ayun. Then sa verse 8, ayun, ito pinakita ng ating Panginoon. No? Ito, sinabi niya doon sa lalaki, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan, lumakad ka. Ibig sabihin, nakaratay, may higaan siya. No? Sabi natin, Panginoon, tumindig ka. Hindi doon sa iniisip nung lalaki ito na akala niya si Lord Jesus siyang aakay sa kanya papunta doon sa deposito ng tubig. Pero hindi ganon ang pinakita ng ating Panginoon doon. Sabi niya, tumindig ka. So mayroong binitawan ang ating Panginoon Kristo doon sa lalaki na salita. No? Utos, ika nga, tumindig ka, sabi, dalhin mo ang higaan at lumakad ka. Yun ang salita ng ating Panginoon. Kaya sabi ko kanina, napakahalaga ng isang tayo nakakapakinig siya ng salita ng ating Panginoon. Doon nga manggagaling yung kanyang pananampalataya. So verse 8, so tinanong natin, nung siya ay sinabihan, tumindig ka. So ano po ang tugon ng lalaking ito doon sa sinabi ng ating Panginoon? So verse 8, kasi nung unang sagot ng lalaking ito, nung tanong siya natin kung ibig niyang gumaling, ang tugon ng lalaki wala raw mag-aakay sa kanya doon sa tubig o deposito ng tubig. Yan ang tugon niya. Ngayon, nasabi natin tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan. Ang inasahan ng lalaki ito, kagalingan doon sa deposito ng tubig. Pero iba ang alok sa kanya ng ating Panginoon. Tumindig ka, dalhin mo ang higaan, lumakad ka. Kung tayo po ang nasa sitwasyon ng lalaking ito na hindi ka makalakad, hindi nga ako makalakad Tapos titindig pa ako, lalakad pa ako. Ayan. So doon na ho magtatalo yung isip natin at yung pananampalataya ba natin sa ating Panginoon. Pero nakita ho natin dito ang ginawa ng lalaking ito. Nakinig siya doon sa sinabi ng ating Panginoon. At sumunod po siya. So, sa ganong napakasimple na pagpapakita ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoon, na hindi na niya inisip pa na makakalakad ba siya o hindi. Nakaratay nga siya eh. Tapos sasabihan siya na at tumayo ka, lumakad ka.
Pero dahil nga ho, sa may narinig yung lalaki niyaon, sumunod ho siya. So, una, may narinig siya, at yung nung siya may napakinggan, hindi ho nanatili doon sa narinig lang niya yung sinabi ng ating Panginoon, kundi sumunod ho siya. Then sa verse 9, at pagdakay gumaling ang lalaki. Ayan, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Ayan, kita mo niyo, no? So faith, pananampalataya ng lalaki doon sa sinabi ng ating Panginoon. Nung actual kanina ko lang talaga nahanap to eh. Napakahalaga kasi yung yung salita ng ating Panginoon eh. Kung maalala ho ninyo, doon sa aklat ng Lucas, yung nung nangingisda nga yung mga alagad niya, magdamag silang nasa laot ng isda, wala silang mahuli. Diba? Sa Lucas po yun. Sabi ng Ating Panginoon Kristo sa kanila, ihulog ninyo doon. Sabi ni Pedro, Lord, magdamag kami ng isda, wala nga kami nahuli. So, mga bihasang mangingisda ko ito, alam nila, kung naalala ko nga yung napanood ko sa Facebook, pumulaot sila, may nagtanong sa kanila kung nasaan yung banda yung mga isda. Alam nila kung saan bandang ng dagat na may mga isda. Ito sina Pedro ang mga isda, alam nila kung saan may isda, pero wala silang mahuli. Tapos inutusan ng ating Panginoon, ihulog nyo doon. Alam ng mga isdang ito, doon sa itinuro ng ating Panginoon na lugar na yon, wala silang mahuhuli. Pero ang sabi ni Pedro, dahil sa sinabi mo, ayun, may sinabi ng ating Panginoon no, ihulog ninyo doon. Nagpasubali pa si Pedro, yun nga, wala silang nahuli, pero dahil sa sinabi mo, Panginoon, ihuhulog namin. Ayun. So, nakukuha na natin yung ibig sabihin ng ating Panginoon. Basta't may sinabi ho ang ating Panginoon, yun ho ang panampalatayan natin. Then, nung ihulog na ho nila yung lambat kung saan inutos ang ating Panginoon na ihulog nila, at ang sabi ho doon, napakarami nilang nahuli na mangha sila. Halos masira ang sabi yung lambat nila. So, yan ho. Kung ano ho, yung sinabi ng ating Panginoon namin minsan parang kontra doon sa isip natin. Isang ganun ho yan no? Sabi nga ng sulat, magkaiba Diba sa aklat ng Isaias po yun, no? Mas mataas yung isipan ng ating Panginoon. Magkaiba ang ating daan. Minsan yung sinasabi ng ating Panginoon, parang hindi umaayon doon sa gusto natin mangyari. Kung ba sa lungat yun ang sinasabi ko kanina na, Lord, dapat etong sitwasyon ko, dapat ganito ang gawin mo. Parang si Lord pang susunod pero hindi ganun tayo ho ang dapat sumunod sa Kanya. Then yung nga sa verse 9, gumaling ho ang lalaking ito. At siya pa hong halimbawa dito sa actually ito sa Old Testament na ho ito yung babaeng balo. Nung inutusan ng ating Panginoon si Elias, nagkaroon tagutok sa ibang lugar, pinapunta, inutusan, may inutusan na akong babae doon na magpapakain sa iyo. Sabi ho doon sa 1 King chapter 17. So, buksan nga ho natin doon. Pagkagandang talatang ito. So, ayun. 17. Kaya nga ho sa mga giliw naming mga kababayan, ayan, magulang, mga kamag-anak, kapatid, buksan ho natin ang ating puso sa salita ng ating Panginoon. Magbasa ho tayo. No? Libre ho ang
ang Biblia ho. Kung wala ho kayong Biblia, punta lang ho kayo dito o mag-comment dyan sa comment section po ng FB. Kung gusto po ng Biblia, bibigyan po namin kayo. Ano? Buksan lang ho natin ating puso sa salita ho ng ating Panginoon. Ano? Hindi ho kasi po pwedeng sabihin natin sumasampalataya tayo sa Diyos pero ay wala naman tayong salita ng Diyos. Saan ang galing pananampalataya ho natin yaon? Ano ho? So, ayan ho sa 17. So, hindi ko na ho babasahin ng buo. Mahaba po ito eh. Doon na lang ho tayo doon sa verse 13 hanggang 16. Ayan, ito kasi yung sinabi ng ating Panginoon eh. Doon sa babae. O kay Elias para doon sa babae. Kasi nga, yung natitira na lamang hong pagkain ng mag-ina, last meal na lang ho nila yon. Pagkatapos, ihintayin na lang ho nila mamatay. Yung kamatayan nila, tagutom eh. Tapos, ano pa si Elias, hihingi, magkikain pa. O nung una, sabi, tubig lang eh. Nung kukuha ng tubig, nagpahabol, sabi, samahan mo ng tinapay. Yung itutulak na tubig. Ganun eh, no? So, yan po. No? Then, so, sabi mo ba, alam naman ng Panginoon Diyos na last meal na lang namin ito. Pagkatapos, hintayin na lang namin na mamatay kami, sabi. Pero ito, may salita ng ating Panginoon kay Elias sa babaeng ito. Sa verse 13, sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Ayun. So, kung tayo po nag-aalala kung anong kakainin natin, mamaya bukas, sa susunod ng araw, ito ho, huwag kang mag-alala, sabi. Kung kukunti, lasaing na lang yan. Humayo ka at gawin mo yung sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo sapagkat, ito sa verse 14, ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel. Ano yung napakahalaga ho, yung sinasabi ng Diyos. Kapag sinabi ho ng Diyos, tiyak ho yun. Kasi sabi niya, ang langit lupa, mapaparamihan pero sa salita ng Panginoon, mananatili ho yan. Mangyayari at mangyayari. Binabantayan niya, sabi ho sa Jeremias 1:12. Mangyayari, sinabi niya. Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yung langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay marapating papatakin ng may kapal. Ginawa nga ng babae. Ayun. Kaya napakahalaga yung narinig mo, sundin mo. Hindi lang ako basta't narinig mo, stop na doon. Hindi. Kailangan mayroon tayong gagawin. Yung narinig natin. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain. Si Elias at silang mag-ina at hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sidlan. Tulad ng pangako ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Ako niya, no? Yan ho. Basta't mayroon ho tayong napakinggan na sinabi ng ating Panginoon, sundin ho natin, panampalatayanan ho natin. Hindi po pwede hong hindi gawin ng ating Panginoon kasi salita ho niya yun. Siya ho yun. Kumbaga lalo na ho ngayon, mga politiko, gaganda ng mga sinasabi. Wala kang masasabing pahit na pangako. Di ho ba? Pero pagkatapos maupo, nagkaka-amnesia ho. Pero ang ating Diyos po hindi. Pag sinabi niya niya yon, mangyayari ko yun. Hindi ho politiko ang ating Panginoong Diyos. So ito ho, tulad ng nung lalaki on, itong babaeng balo, mayroon silang kanya-kanyang sitwasyon, mayroon silang narinig mula sa ating Panginoon, ika nga'y kontraman doon sa kanilang sitwasyon at kaisipan, pinakinggan pa rin nila, nanaig pa rin yung pakikinig nila doon sa sinabi ng ating Panginoon. Ganyan ho kasi labanan ho yan sa buhay ho natin. Etong sitwasyon mo. Tapos eto sinasabi ng Panginoon, tila parang hindi ata umaakma. Alin ho ngayon ang ating pakikinggan at susundin? Yung sitwasyon natin o yung sinasabi ng ating Panginoon.
So dahil sinunod nila, pinakinggan nila, sinunod nila yung sinabi ng ating Panginoon, so nangyari ho. Na-receive nila yung kung ano yung pangangailangan nila doon sa kanilang sitwasyon. Ito ang panghuli, ito yung dito makita ho natin ng maliwanag. Dito, yung sinabi ko kanina na ang isang gusto natin si Lord as siyang umayon sa atin eh. Siyang sumunod. Sa Old Testament po, may pangyayari dito. Actually, ano lang ho ito, supporting lang ho doon dito sa unang sinishare ko natin. Ano? Walo nga ho ito eh. So, tuwing Webis ho natin si-share ito. Sa Second King naman ho ito eh. So, kilala ho natin si Naaman. Sa chapter 5, si Naaman na ketongin. Pag ketongin, iba ho yan. Unti-unti kang nauupos para kandila. Unti-unti kang namamatay, ika nga. Buti pang biglaan na lang pero parang kang killing ni Sopli. Dahan-dahan kang papatayin. So, si Naaman po ay isang ketongin, nasabi ko doon. So, start na lang ho natin sa para hindi na ho hanggang mahaba. Sa verse 9, basahin ho natin dito. So, yun ho ang sitwasyon ni Naaman, ketongin. Mayroon siyang ketong. Di ho basta sakit ito. Ipinasabi nga ni Haring Joram kay Naaman na ang hanapin nito ay si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan. Ito yung utos. Ito yung salita ng Panginoon. Mula kay Elias para kay Naaman. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka, Eliseo pa, Elias, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan, gagaling ang iyong ketong. So ano ho yung salita? Maglublob siya doon sa ilog Jordan. Alam po nyo kung ano yung klaseng ilog ho yung ilog Jordan. Kontaminado ho yun. Mabaho. Hindi tulad ng ibang mga ilog ho na kalapit. Kaya tignan ho niyo yung reaction ni Naaman dito, sa verse 11. Nang marinig naman ni Eliseo, nang marinig ang sinabi ni Eliseo, yung si Naaman, nagalit si Naaman. Kasi tandaan ho natin, kailangan ni Naaman ng kagalingan sa ketong. Tapos, ang sabi sa kanya, Panginoon, maglublob doon sa ilog Jordan ng 7 times. Alam mo na, sa mabaho, maruming ilog, kapag papaglubloobin, 7 beses pa, hindi lang isa. So nung marinig yun ni Naaman, sabi, naggalit at padabog na umalis. Abay, nagdabog. Kasi hindi ayon doon sa inaasahan niya eh. Di ba, minsan ganun tayo eh, pag hindi umayon, kakaroon tayo ng angkelo din, tampo. Gagalit. Sinabi niya, ito yon. Ito yung inaasahan ni Naaman na gagawin sana ni Eliseo para siya ay gumaling. Ito yung sinasabi kanina, kaisipan natin, na gusto natin. Akala ko panamay, ito yon, sasalubungin niya ako, tatayo siya ng tuwid. Tatawagin ng Diyos, niyang Yahweh, sa hilog Jordan, at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Yon ang gusto na paraan ni Naaman ng kagalingan. Hindi doon sa paglublob. Diba? Kontra, doon sa gusto niya. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Yan doon sa ilog Jordan nga ho. But hindi sa alinmang mga ilog sa Damasco tulad ng Abana at ng Farfar. Hindi ba't mas malinis iyon? Ayan. Mas malinis pa kaysa sa ilog Jordan. Kaysa alinmang tubig sa Israel. Siguro naman mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo. Ayan. Galit na galit siya. Kita niyo, Parang
ba't pa siya lumapit? Yung pala, mayroon na pala siyang kaisipan ganun eh. E di, sana ginawa na lang niya. Sana doon na, ba't hindi na lang doon sa mga malinis na ilog? Mas madali pa akong gagaling. Saan ganun tayo eh, no? Akala natin doon sa naisip nating paraan, yun ang makatutugon doon sa ating sitwasyon o pangailangan. Pero hindi eh. Iba ang paraan nga ho ng ating Panginoon. At yun nga, yun ang sabi ng Panginoon, lublob, 7 times sa tuloy natin. Lumapit sa Kanya ang Kanyang mga katulong at sinabi, eto yun, kumbaga, pinaliwanagan siya. Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Ayun. Yung mga kasama niya, tinuruan pa siya, sinabihan. Di ba, gagawin? Mas masahol pa nga pa dyan, gagawin mo, basta gumaling ka lang eh. Di ba, minsan ganun ho tayo. Kaya lang, minsan, ang malungkot ho sa mga kababayan natin, minsan mali. Sa pagnanais na gumaling, kahit na mali ang kaparaanan, basta gagaling lang sila. Hindi nila iniisip kung yun ba ay galing sa Diyos o galing sa mga albularyo o galing sa mga mananawas kay apo-apo daw. No? Basta ganun ho kasi ang tao, basta gumaling lang eh. Hindi na nila iniisip eh kung saan ba naggagaling kagalingan na yon. At tulad ho dito, sabi ng mga kasama niya, di ba gagawin niyo, mas mahirap pa nga dyan, gagaling lang kayo. Pag-isip-isip marahil si Naaman. Gaano pa iyang pinanghuhugas ka lang kayo para luminis? Tingnan nyo, no? Lilinis do sa marumi. Kaya nang mapag-isip-isip, ayun, nakapag-isip-isip si Naaman. Napag-isip ni Naaman, ayun, lumusong na rin siya. Siguro medyo lumulusong, siguro lumalapit siya, medyo andun yung pa rin, kabog pa rin sa kanyang gagaling ba siya talaga o ano. Lumusong siya sa Ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. 7. At tulad ng sinabi ni Eliseo na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Abay. Grabe kutis ng sanggol. Ang lambot nun. Malinis. So kita ho natin basta't kung ano lang yung sinasabi ho ng ating Panginoon kahit minsan hindi natin abot, ika nga. Yun nga ang maganda eh. Pag hindi natin maunawaan, sabi nga, naalala ko yung sinabi na ating Pastor Chito, pag hindi daw natin maunawaan, maabot ang ating isipan, may ginagawa ang ating Panginoon. Tama po. So, tulad po ng mga narinig ho natin dito, no? May kanya-kanya silang sitwasyon, may kanya-kanya silang pangailangan, may kanya-kanya silang naiisip na paraan para sila ay gumaling, pero hindi yun ang inayunan ho ng ating Panginoon. Kundi meron siyang binitawan, sinabi sa kanila, ayun, yon ang kanilang pinakinggan at pinampalatayanan at natanggap ho nila, nangyari sa kanila yung kanilang inaasam. Kaya nga ho, ipakita natin ang pananampalataya sa paraang sinasabi ng Diyos, hindi sa paraan po natin. Salamat po aming Panginoong Diyos sa maikling pagtatalakay po namin ng iyong mga salita. Salamat po makapangyarihan ang iyong salita. Hindi lamang po basta ito salita ng sino man, o Diyos, kundi ito ay salita mo mismo. Salita mo na hindi nagbabago kailanman. Salita mo ito noon, hanggang ngayon at sa mga susunod pang mga panahon. Salamat po, o Diyos. Binigay mo, sabi mo nga sa mga salita, binigay mo ang salita upang kami ay gumaling. Dito po, Panginoon, na magmumula ang aming pananampalataya sa sinabi mo at sa narinig po namin at kapag ito ay aming sinunod at ginawa. Papangyayariin mo po, O Diyos. Mararanasan po namin ito sa aming buhay. Salamat po aming Panginoon at naway patuloy pa pong
patatagin, Panginoon, lalimin mo pa po, O Diyos, ang aming pananalig, pagtitiwala po sa iyo, O Diyos. Walang imposible sa iyo, Panginoong Diyos. Isang posible man sa aming mga kaisipan, posible man sa aming kaparaanan, pero sa iyo, Diyos, imposible. Walang mahirap sa iyo, sabi mo nga sa iyong lingkod, na meron bang hindi mapangyayari sa akin, na sabi mo sa iyong lingkod si Moses. Makikita mo ngayon ang mangyayari ang aking sinabi, ang sabi mo po, Diyos. Salamat po aming Panginoon, at patuloy po kami nga patnubayan sa aming pong sama-sama pananalangin pagkatapos po itong pag-ahayag ng iyong salita. At nawa po ay nakaabot po ang mga salita mo kung ito, Diyos, sa mga kababayan po namin na sumubaybay po sa kanilang mga tahanan ngayon na nakatulog po dito. At ito ay nangusap po, O Diyos, sa kanilang mga sitwasyon. Masay po muli ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo. Amen.